naman gani, usong-uso na ngayon ang paggamit ng bike pang transportasyon man, pampalakasan o simpleng libangan. Ngunit paano na lamang kung ang mga bisikletang tinitinda ay substandard na magdudulot ng kapahamakan sa mamimili? Narito ang report ni June Del Rosario. Ang bisikleta ay isa sa itinuturing na alternatibong transportasyon ngayon sa bansa. Kaya't marami ang naengganyong bumili ng bisikleta. Gayunman, katulad ng ibang gamit, dapat din tayong maging mapili sa pagbili ng bisikleta. Isa si Jericho Adolfo na nakabili ng palpak na bisikleta. Naputol ang kanyang folding bike na may tatak na SGM habang patungo siya sa trabaho sa Parañaque. Pero wish kasi hindi mo inaasahan eh. So, yung bigla ang break or bigla naputol yung pagka-bike mo, parang syempre di mo alam kung pwede kang mamatay, pwede kang madisgrasya. Inireklamo niya ito sa SGM na agad umaksyon at pinalitan ng kanyang nasirang folding bike ng mas magandang uri ng bisikleta. Kabilang si Adolfo sa miyembro ng SGM Stormtroopers na may Facebook account kung saan inilagay ang post ukol sa nabaling bisikleta. Sinabi rin ng isang nangangalaga sa grupo na dumarami na ang mga ganitong kaso ng insidente sa biking community, ngunit hindi na nakikipag-usap ang SGM supplier hinggil dito. Sinubukan ng serbisyo All Access na kunan ng pahayag ang One Trinity Corporation, isa sa mga suppliers ng SGM, pero hindi ito nagbigay ng panig. Pinuntahan din ng serbisyo team ang warehouse nito sa Valenzuela, ngunit wala ring nakuha na anumang impormasyon ukol sa kumpanya. Ayon naman sa Department of Trade and Industry Bureau of Product Standards, wala pang maituturing na pagbabatayan ang mga bisikleta dito sa Pilipinas. Maliban na lang sa International Organization for Standardization na nakapagbigay na ng safety requirements for bicycles sa ilalim ng ISO 4210. Ayon kay Rosar Crisostomo ng grupong Firefly Brigade, ipinarating din niya ang pagkakabahala sa folding bikes na nababali. Napaka-delikado ito para sa nagbibisikleta kasi kung habang nagbibisikleta ka at biglang nabali yung frame, hindi mo alam kung ano mangyayari siya. Pwede kang bumagsak, tumama yung ulo mo sa semento at hindi natin alam kung anong mangyayari siya. Kung kailangan nating tingnan ang quality ng mga bisikleta, may mga gumagawa kasi ng bisikleta na napaka-strict or talagang they do rigid testing. Samantala, sinabi naman ni Arlene de la Cruz, may-ari ng isang bike shop, na sa loob ng 3 dekada niya sa negosyo, ang gulong ang may tuturing na pinakabugbog sa lahat ng parte ng bisikleta. Kabilang na rin dito ang hawakan, ang kambyo, preno, batalya, upuan, tinidor, at ang plato. Anya, ang mga parting ito ang dapat na matitibay. Tungkol naman sa mga napuputol na folding bike, sinabi ni de la Cruz na maaring factory defect ito. It could be doon pa lang sa factory, may defect na. It's really a sad news for me. Payo ng DTI, dapat basahin muna ang terms and conditions bago bumili ng bisikleta. To read the terms and conditions. Hindi po maaaring wala. Hindi lang po siguro nababasa. You should finish the whole page or even the next page to be able to understand the whole thing. Bukod sa lubusang pag-iingat sa pagbibisikleta, makakatulong din ang pagsusuot ng helmet, sunglasses o goggles, cycling clothes at knee pads. Ang nangyari kay Adolfo ay isa sa mga aksidenteng pwede sanang naiwasan kung ini-inspeksyong maigi ng mga bike stores ang ibinebentang bisikleta. Pwedeng palitan ng bike suppliers ang bisikleta, pero hindi mapapalitan ang buhay ng tao. Para sa Serbisyo All Access, June Del Rosario. Ganda pa naman kang folding bike, no? Parang ang convenient. Pero yung sinasabi ng DTI naman, na parang wala tayong parang policy. Parang sinabi niyo, basta-basahin mo lang na yung terms and conditions. Dapat merong Bureau of Product Standards dyan. Na kapag may problema yung binili mo, hindi lang papalitan, kundi mayroong liable yung nagtitinda. Yung nagtitinda. Kasi kung maaring sa kanila mo nabili, yung
yung produkto nila, substandard. Sabi nga diba? dun sa report, di ba, kung ikaw ay nagbebenta nga naman, parang you take it upon yourself na rin, at titignan mo yung binebenta mo, ay kumbaga hindi magkakaroon ng problema yung mga buyers mo doon sa saka products yung Congress, mo. pakisuyo, ang daming batas ho na dapat na tutukan, kundi yung kung ano-ano mga ginagawa nilang mga batas. Etong tungkol sa mga bisikletang yan, dahil nauuso na yung bisikleta dahil sa mahal ng gasolina. Ang problema ho, kulang tayo sa polisiya at saka yung tinatawag na implementing rules and regulation tungkol dyan. Kaya, it's a very good product, I would have to say. Kung pwede lang sana kung mas safe siya, edi mas magiging maganda yan. Magandang matutukan ho natin yan para makatulong tayo sa mga consumer. Manatiling nakatutok sa ating programa, magbabalik po ang Serbisyo All Access.